July 24, 2023. Dalawang binatang lalaki sa Valencia, Negros Oriental ay nakakita ng isang lalaki na duguan sa may ilog. Halos wala na itong malay pero humihingi ito ng tulong sa kanila. Agad silang humingi ng tulong para mapagamot ito kagad. Pero habang nasa ambulansya pa ito ay may sinasabi siyang isang krimen na nagawa niya. Sino ang lalaking ito at ano ang kinalaman niya sa nasabing krimen? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Si Michelle Diego ay isang residente sa ibang baryo sa Tayasan, Negros Oriental. Maliit na lugar lamang ito pero kilala sa masarap na putahe nila ng mga native na manok. Ang 36 years old na si Michelle ay mahilig sa barkada sa lugar nila. Pero na makilala niya si Annalyn de la Cruz, isang biyuda sa parehong lugar, ay medyo binawasan ang pagbabarkada pati na ang bisyo niya. Si Annalyn ay nabiyuda noong 2020 lamang. 5 ang naiwan sa kanya ng kanyang namayapang asawa at 3 dito ay nag-aaral pa. Nang ipakilala niya si Michelle, nung nagdesisyon na sila magseryoso sa kanilang relasyon, ay wala namang tutol ang mga anak niya. Nakikita naman nilang inaalagaan nito ang nanay nila. May mga oras pa nga na nag-uusap ang mga ito tungkol sa nobyo ng nanay nila dahil alam naman nila ang reputasyon nito. Pero umaasa pa rin naman silang tuloy-tuloy na ang pagbabago nito. Nagulat man sila nang sinabi ng nanay nila at ni Michelle na magpapakasal ang dalawa, kaya tinanggap na rin nila ito. Masyadong mabilis kung tutuusin ang desisyon ng dalawa, pero dahil hangad nga nila ang kaligayahan ng nanay nila, ay hindi na rin sila nagsalita o gumawa ng kahit anumang pagtutol. Kahit paano ay nakikita naman nila kung paano nito binabantayan ng nanay nilang may pabugsong-bugsong sakit. Noong sa bahay na nga nila ito tumira, ay pinagpilitan nito magpatingin sa doktor ang nobya. Ang pangalawa sa bunsong anak na si Anna Jean ang palaging kasama ng nanay nila. Katatapos lamang nito ng grade 10 at nagpaplanong kumuha ng nursing sa college. Gusto niya kasing siya na mag-aalaga sa nanay niya kung makatapos na siya, para na rin makatulong siya sa pangangailangan nila sa kanila. Nang magpatingin ng nanay nito sa doktor, ay hindi naman ito nakitaan ng malalang sakit dahil wala mga test na isinagawa. General check-up lamang ang ginawa sa kanya, kaya hindi talaga nila nalaman kung ano ang karamdaman nito. Pero nitong July 17, 2023 ay isinugod ng mga anak niya si Aling Annalyn sa ospital sa Dumaguete City. Dito siya ginawa ng sari-sari mga test para malaman kung ano ang problema sa kalusugan ng ginang. Nang makausap nila ang tumingin dito na doktor, ay nalaman nilang may anemia ito at kailangan ito masalinan ng dugo kaagad. Kasama ni Aling Annalyn ang dalawa niyang mga anak sa ospital, si Anna Jean at si Jason. Kinausap ng doktor ang panganay at sinabihang kailangan ito makahanap ng dugo para masalinan ang nanay nila dahil maselan ang kalagayan nito. Kailangan din nila mabili ang mga naireseta na gamot nito para tuloy-tuloy ang paggaling ng kanilang nanay. Nag-alala talaga ng gusto ang binata dahil wala na silang pera para sa gamot ng nanay nila. Matapos kausapin ni Jason ng doktora, ay siya naman pagdating ni Michelle. Sinabi nila kaagad ang sitwasyon ni Aling Annalyn, pati na rin ang problema nila sa pera. Saglit ito nag-isip at pagkatapos ay sinabing may alam siyang pwedeng mahiraman ng pera na kakilala niya. Nagpaalam pa ito sa nobya at pagkatapos ay sinabing isasama niya si Anna Jean sa pupuntahan nila. Hindi niya sinabi sa kanila kung bakit, pero hindi na rin tumutol ang dalawa dahil para naman sa nanay nila ang pupuntahan nila. Maaga pa nang umalis ang dalawa mula sa ospital noong araw na yun. Bandang alas 6:45 pa yun ng umaga noong July 21, 2023. Ang sabi ni Michelle ay pupunta sila sa Valencia, isang nayon na may ilang kilometro ang layo mula sa kanilang baryo sa Tayasan. At hinayaan nila Aling Annalyn ang dalawa na umalis ng ospital, habang si Jason naman ay binantayan ng kanyang nanay buong maghapon. Lumipas ang ilang mga oras, bandang hapon na ito, dito na bumalik sa ospital si Michelle na may dalang pagkain at pera para kay Annalyn. Mag-isa lamang ito, kaya tinanong siya ni Aling Annalyn
kung nasan si Ana Jean. Sinabi ni Mitchell na nauna na raw itong umuwi sa Tayasan mula sa Valencia at sumakay lamang siya ng bus. Dahil nasolusyonan na rin ang problema nila sa ospital, ay sinabihan ni Aling Annalyn si Jason na umuwi na muna sa kanila para tignan ang mga kapatid niya, lalo na si Ana Jean. Sa pag-aakala na sasamahan naman ni Mitchell ang nanay, ay pumayag naman ito para alamin na rin kung nakauwi na nga ba ang kapatid niya na sumakay lamang ng pampaserong bus pa uwi. Nang makaalis na si Jason ay nagpaalam din si Mitchell kay Aling Annalyn na may pupuntahan lamang daw ito saglit. Nang makauwi na sa bahay si Jason ay naabutan niya ang kapatid niyang lalaki na naglilinis ng bahay. Agad niyang tinanong kung nakauwi na ba si Ana Jean pero wala ito sa bahay nila. Ang buong akala na kapatid niya ay kasama nila ito sa ospital. Tumawag sa kanila ang nanay para kumpirmahin kung nakauwi na nga ba ang dalaga. Nang sabihin nila na hindi pa, ay inutusan kagad sila nitong hanapin si Ana Jean sa bahay ng mga kaibigan niya dahil nag-aalala na ito. Inikot ni Jason at ng kapatid niya ang mga kabahayan na makakilala nilang palaging kasama ni Ana Jean para alamin kung nandun nga ba ito. Pero sa kasamaang palad, wala rin silang balita tungkol dito. Binisita na rin nila ang bahay-bahay na mga kaanak sa pag-aakala na pumunta sa mga ito si Ana Jean pero wala rin si Ana Jean sa kanila. Nag-alala na talaga ang magkapatid dahil gabi na pero wala silang mahagilap na kahit anong impormasyon tungkol sa kanilang kapatid. Nang makausap ng dalawa ang nanay nila kinagabihan ay nagsabi na itong pumunta na sila sa mga pulis kinabukasan para i-report kung hindi pa rin umuuwi si Ana Jean. Kinabukasan nga ay agad tumungo ang dalawa sa police station ng Tayasan para humingi ng tulong sa paghahanap sa kapatid nila. Nang tanungin sila ng officer in charge kung kailan pa ito huling nakita at nalaman na lagpas 24 oras na itong nawawala, ay agad nito sinabing considered na missing person na si Ana Jean. Kinuha sa kanila ang mga impormasyon ng dalaga at nag-iwan pa sila ng larawan para makatulong sa pagpapabilis ng paghahanap kay Ana Jean. Imbis na tumutok ang magkapatid sa kalagayan ng nanay, ay nadagdagan pa ang problema nila dahil nga sa pagkawala ng kapatid nila. Ngayon ay hindi nila alam kung saan nila ito hanapin at kung may nangyari bang masama dito. Wala din naman nakakaalala na hanapin si Mitchell at tanungin kung may balita nga ba siya sa kapatid nilang nawawala. Natapos ang araw na wala pa rin sila nakuhang impormasyon tungkol sa pagkawala ni Ana Jean. Nang sumunod na araw ay maagang nagsimula sa paghahanap ang magkapatid. Una muna nila kinamusta ang nanay nila at nang malaman na nasalina na ito ng dugo at bumubuti na ang kalagayan ay sinabihan nila magtatanong-tanong sila sa karatig lugar kung may nakakita ba sa dalaga. Pumayag naman ang nanay nila dahil magtatatlong araw nang hindi nakikita ang dalaga at alalang-alala na ito. Samantala sa ilog, sa may barangay kay Jocan sa Valencia, ay naglalakad ang dalawang binata nang may namataan silang isang lalaki sa may batuhan. Agad nila itong nilapitan at tinignan kung ano ang kalagayan nito. Nang makita nila itong gumagalaw pero hinang-hinana at humihingi ng tulong, ay agad tumakbo pabalik sa baryo ang isa para makahingi ng tulong. Hindi nga nagtagal ay nagsidatingan na ang rescue unit. Dali-dali sinaklolohan ng lalaki ng mga rescuers habang kasunod naman ang mga pulis. Binigyan nila ng tubig ang lalaki at tinanong kung sino siya at kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi niyang siya si Mitchell Diego at may humahabol daw sa kanya ng mga armadong lalaki kaya napilita siyang tumalon sa bangin. Sa palagay niya raw ay nabali ang mga buto niya. Isinakay siya kaagad sa stretcher at agad dinala sa pinakamalapit na ospital. Habang sakay siya sa ambulansya ay may binubulong-bulong si Mitchell sa sarili. Hinayaan lamang siya ng mga gumagamot sa kanya hanggang hindi na talaga niya makayanan ang nasa loob niya. Sinabi niya sa tingin niya ay nakapatay siya. Natigilan ang gumagamot sa kanya at tinanong siya kung seryoso ba siya. Nagsimula na siyang umiyak at sinabing hindi niya raw sinasadya na mapatay ang babae. Sadyang bangag lamang daw talaga siya noong oras na yun. Pagdating sa pagamutan ay ginamot kaagad siya ng doktor habang ang mga rescuers ay tumawag sa police station para i-report ang sinabi ni Mitchell. Pinuntahan siya ng mga investigador at tinanong kung saan banda niya iniwan ang sinasabi niyang babaeng pinaslang niya. Binigay niya naman ang lokasyon kaya agad itong pinuntahan ng mga pulis pero wala silang nahanap na katawan doon. Iniisip pa ng mga pulis na baka imahinasyon lang ng lalaki ito dahil nga bangag ito. Pero nagpumili talaga si Mitchell na may napatay nga siya at iniwan niya sa damuhan ng katawan nito.
Kung gusto daw ng mga pulis ay sasamahan niya mga ito kung saan niya ito itinago. Sa tingin ng mga investigador ay talaga kinakain na si Mitchell ng konsensya. Kaya nagpupungilit itong puntahan ang sinasabi nitong biktima, kaya ipinagpaalam nila ito sa doktor na kung pwede ba itong isama sa paghanap sa katawan ng sinasabing biktima. Nang pumayag ang doktor ay agad naman sila nagpunta sa barangay Kayjokan sa Valencia. Ang isang patrol car ay sakay naman sina Jason at isang kapatid niyang babae at ang tiyahin nila na kapatid ng nanay nito. May nakapagsabi kasi sa binata na may nakakita kay Mitchell sa ilog ng Valencia at duguan daw ito. Kinabahan ang binata kaya agad na ito nagpunta sa presinto. Nagkataon naman na andun ang tiyahin nila kaya sinamahan na sila neto. Pagdating nila doon ay saka naman ang pagradyo ng rescue team tungkol sa sinabi ni Mitchell na may napatay itong babae. Sobra-sobra ng kaba ni Jason pero pinipilit pa rin nilang pakalmahin ang sarili nila at umaasa na ibang babae ang makita nila. Na nagpunta na sila sa barangay Kayjokan ay pinaghintay lang ang magtiyahin sa patrol car. Agad namang tinanong si Mitchell kung saan bahagi na masukal na gubat niya itinago ang sinasabi nitong bangkay. Ibinigay niya ang lokasyon at sinabi niya pang tignan maigi dahil baka natabunan ito ng mga damo. Sa eksaktong lugar na sinabi ng lalaki ay may nakita nga silang isang katawan na naagnas na mukha. Wala itong saplot at may bakas ng sakal sa leeg nito. Ang ibang mga damit ay nasa itaas sa bahagi ng katawan ng biktima at nakapatong lamang. Sa leeg nito ay nakatali pa ang bahagi ng bra na ginamit sa pagsakal dito. Tinawag ng isa sa mga kapulisan sina Jason para kilalanin ang bangkay. Malayo pa lamang sila ay hindi maramdaman ng binata ang nararamdamang panghihina dahil nakikilala niya ang damit na suot ng kapatid. Nang mapalapit na sila sa katawan ay sumigaw na lamang si Jason at humagulhol. Awang-awa siya sa sinapit ng kapatid niya. Sinugod nito si Mitchell na nakasakay sa patrol car sa pagnanasang saktan ito pero pinigilan siya ng mga pulis. Pero ang mga tao na nakiusyoso ay hindi napigilan ng mga taong lumapit at kumuyog kay Mitchell. Bugbog sarado ang kinalabasan ng walang pusong amain ni Ana Jean. Sinabi nitong hindi niya umano si sadyang patayin ng dalaga pero iginigit niyang hindi niya ito ginalaw. Pero taliwas ito sa resulta ng medical legal. Napatunayan ng ginawa na masama ang biktima bago ito sinakal na sanhi ng kanyang pagkamatay. Tuluyan ng sinampahan ng kaso si Mitchell at kasalukuyan nakapiit sa Valencia Municipal Jail. Hinihintay na lamang na umusad ang kaso para mahatulan na ito ng habang buhay na pagkabilanggo. Sadyang napakasaklap ng sinapit ng pamilya ni Aling Annalyn. Nagtiwala siya mababago ng pag-ibig niya ang lalaki na akala niya ay mahal siya. Pero ito pala ang kikitil sa buhay ng kanyang anak na dalaga.